May nag-comment sa post ko. Palagi ko to siyang nakikitang nagko-comment. May time pang sinabutahin niya ako kay Luigi na pro PH ko no, nasagutin ko daw, etc. Later on mga kababayan, nalaman kong pro PBBM pala siya. Well, hello silingan. Naiintindihan ko ang pinaghuhugutan mo. Naiintindihan kita kung bakit kontra ka sa lahat ng mga post ko. Pro PBBM ka pala. Diba? Sabi niya mga kababayan, grabe daw ako dahil nilecturan ko si Ses Drilon. Yung journalist na kulang sa seminar pero awardee. At pati mga congressman daw. So, nire-request niyang try ko daw makipagdebate, maski na lang daw si Attorney Falses, para makita kung sino talaga ang magaling. Kasi puro na lang daw ako correction patungkol sa mga POV ng mga vloggers ni PBBM. Alam mo silingan, alam nga naman manahimik ako sa mga pinagmamalaki mong mga PBBM vloggers. Puro mga walang facts naman yun. Puro yun nakasuyop ng katsubong. Ikaw ba? Nakasuyop ka rin ba ng katsubong? Try mong i-analyze mga statements nila. Subaybayan mo at pakinggan mong mabuti lahat ng sinabi ko sa vlogging ko. Alam nga naman na hayaan ko sila sa mga statements nilang wala sa tama. At eto ha, napansin ko lang. Ang bilis natin minsan gumamit ng title bilang panangga. Kapag may kritik, abogado yan. Awardee yan. Makipagdebate ka. Pero sa isang constitutional democracy, authority is persuasive silingan, not absolute. Hindi natatapos ang usapan sa sino ang nagsabi. Ang tanong, matibay ba ang paliwanag? At silingan, may isang bagay lang akong napansin. Parang ang taas ng tingin mo sa authority. Pero ang baba ng threshold mo sa pagsusuri. Kapag pabor sa panig mo, analysis. Kapag hindi, correction daw agad. Kapag abogado ang nagsabi, parang bawal ng questionin. Kapag vlogger ng kabilang panig, automatic mali. Hindi ba delikado ang ganoong pag-iisip? Kasi hindi gumagana ang katotohanan sa paramihan ng credentials. At hindi rin ito palakasan ng pangalan. Ang nakakatawa pa, ang bilis mong maghamon ng debate. Pero hindi mo muna hinimay kung mali ba talaga ang punto. Kasi minsan, ang debate invitation, hindi paghahanap ng katotohanan. Minsan, performance lang. At para sa akin, mas mahirap gumawa ng analysis kaysa gumawa ng challenge. Mas mahirap maglatag ng argumento kaysa magsabi ng, subukan mong makipagdebate. Hindi ko kailangan tumayo sa entablado para magkaroon ng karapatang magtanong. Hindi ko kailangan maging abogado para mapansin ang inconsistency. Sa demokrasya, walang exclusive franchise ang pag-iisip at walang monopoly sa katotohanan ang kahit sinong commentator, ang kahit sinong vlogger, abogado o awardee. Okay? At dahil si Attorney Falses ang gusto mong gawing reference at ipinagmamalaki mo talaga siya since day one, pag-usapan natin ang argumento niya. Ito lang, isa lang, no? Hindi ang tao ha. Eto, tingnan mo ang video. Under attack, tapos nag-Facebook Live. Oo. Halos lahat ng mga majority senators, 5 Oo. to 6 na nandun. Tapos may propaganda pa ngayon, of course I have to call this out, Oo. may propaganda asking asan daw yung mga minority senators and bakit hindi daw sila nag-Facebook Live. Imagine, yun na yung standard ngayon sa isang senador na mag-Facebook Live ka. The Oo. easy answer to that, Sir Danny, is nag-adjourn na yung session. Actually, ang tanong dapat sa majority senators, why were they still there? Ang sasabihin nila, oh, we're waiting for the articles of impeachment, ang tamad, yung mga minority senators. Wala namang kasiguraduhan na dadating yung articles of impeachment because they were waiting for it during the session. Hindi dumating. So, masisisi mo ba Eventually, yung... dumating naman, di ba? Nung gabi na. Oo. Dumating. Pero masisisi ba natin yung mga minority senators kung umuwi na sila after the session? Because technically, adjourned na yung session eh. So, Oo. pwede na uwian na talaga yun, Oo. Sir Dan. Ang naging punto niya dito silingan, adjourned na ang session. Kaya normal lang na umuwi ang minority. At parang hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan ang pananatili at pag-a-update ng ibang senador. Fair. May procedural logic iyon. Pero hindi doon natatapos ang analysis silingan. Kasi sa batas,
may mahalagang prinsipyo. A conclusion is only as strong as the facts and context supporting it. Ang adjournment ay paliwanag kung bakit may legal freedom umalis. Pero hindi automatic explanation iyon kung bakit may ibang piniling manatili. Hindi rin automatic sagot iyon sa tanong kung bakit may mga nagmonitor, nagbigay ng updates o nagkaroon ng ibang assessment sa sitwasyon. Alam mo silingan, questioning public events is not automatically propaganda. And disagreement is not automatically bad faith. At para rin sa mga commentators at legal analysts, may kaibahan ang legal analysis at legal dismissal. So kapag paulit-ulit nating nire-reduce ang concern ng mga hindi natin sinasang-ayunan sa OA lang, politika lang, wala namang issue. Minsan hindi na iyon pagsusuri. Minsan, nagiging pag-frame na. At dito pumapasok ang biblical lens, mga kababayan. Kasi bilang Kristiyano, naniniwala ako na hindi lahat ng matalas magsalita ay automatikong tama. At hindi rin lahat ng may titulo ay automatic mas malalim ang pag-unawa. Naalala ko ang Job, chapter 38, verse 2. It says there, "Who is this that obscures my plans with words without knowledge?" Mabigat ang verse na ito, mga kababayan. Hindi ito insulto. Babala ito. Na minsan, pwedeng napakarami nating salita. Napakaganda ng framing. Napakatalino ng delivery. Pero hindi ibig sabihin, kumpleto na ang pag-unawa. At para sa akin, iyan ang paalala sa public discourse. Kapag sobrang bilis nating mag-conclude, kapag sobrang bilis nating i-dismiss ang concern ng hindi natin sinasang-ayunan, kapag sobrang bilis nating i-reduce ang isang komplikadong sitwasyon sa umuwi lang naman sila, mag-ingat tayo. Kasi minsan, hindi kulang ang confidence, kulang ang humility. At isa pang mas mabigat, Ecclesiastes chapter 5 verse 2. It says there, "Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything." Meaning, mga kababayan, hindi sinabing huwag magsalita. Ang sabi, huwag magmadali. Kasi sa panahon ngayon, mga kababayan, ang pinakamabilis ay conclusion. Ang pinakamahirap ay restraint. At para rin sa mga commentators, analysts, vloggers, abogado, media, at sa lahat ng mga platforms, hindi lahat ng hindi natin sinasang-ayunan ay dapat nating maliitin. Hindi lahat ng concern ay dapat nating tawaging narrative. Hindi lahat ng tanong ay dapat tawaging propaganda. At para kay Attorney Falses, isang diretsong paalala bilang kapwa Pilipino. Continue asking hard questions. Continue analyzing. Continue challenging. Pero sana huwag natin gawing default ang pagtingin sa kapag iba ang assessment ng ilang senador, automatic mababaw ang concern nila. Because wisdom is not proven by how quickly we dismiss. Wisdom is proven by how carefully we examine. Democracy does not become stronger when one speaks louder. Democracy becomes stronger when even the positions we disagree with are examined fairly. At para sa kapitbahay kong nag-comment, hindi ko kailangan ng debate invitation. Mas gusto ko ang mas mahirap. Argumento laban sa argumento. Prinsipyo laban sa prinsipyo. At parehong standard para sa lahat. At dagdag ko lang, ang analysis hindi dapat nauuna sa conclusion. Ang pagiging legal commentator ay hindi lisensya para gawing mababaw ang concern ng mga hindi sang-ayon. Gaya mo. Kasi minsan, ang napapansin ko, kapag may isang panig na nagtanong, ang bilis tawaging emotional. Kapag may isang panig na nag-observe, ang bilis tawaging narrative. Kapag may isang panig na hindi sang-ayon, ang bilis sabihing walang basihan. Pero ang tanong silingan, nasuri ba talaga ang buong context? O na-classify lang agad? Kasi ang legal analysis, sa pinakamaganda nitong anyo, hindi dapat mabilis mag-dismiss. No? Dapat marunong ding magtanong na ano ang hindi ko nakikita? Ano ang kulang sa facts? Ano ang ibang pwedeng interpretasyon? Hindi kahinaan ang pagdududa. At hindi rin kahinaan ang paghingi ng mas malalim na pagsusuri.
Because wisdom is not measured by how quickly we close the discussion. Wisdom is measured by how carefully we examine before concluding. Okay?